kalsada sa mundo kung saan madalas sinusukat ang kakayahan ng tao sa kanyang pisikal na lakas. May mga kwentong nagpapatunay na ang tunay na tapang ay nagmumula sa puso. Kilalanin po natin ang kanilang kwento, kwenta ng tapang, inspirasyon at walang hanggang pag-asa. Panoorin natin to. Hindi lahat ng nakakakita ay may lakas ng loob umakyat ng bundok. At hindi rin lahat ng hindi nakakakita ay limitado sa kung hanggang saan sila pwedeng makarating. Sa isang nakaka-inspire na kwento ng tapang at determinasyon, pinatunayan ng mga batang may kapansanan sa paningin na kaya nilang tahakin ang landas paakyat ng Mount Pulag, isa sa mga pinakamataas at pinakamalamig na bundok sa bansa. Para kina Miracle na 7 taong gulang at Alexa na 20, ang pag-akyat na ito ay hindi lang simpleng adventure, kundi isang patunay na ang pangarap ay walang pinipiling kakayahan. Isang paglalakbay na mas malalim pa sa tanawin. Isang kwento ng inspirasyon na tiyak na tatagos sa inyong mga puso. Kasama po natin sa studio ngayong umaga ang mga matatapang na umakyat ng Mount Pulag. Ito po si Miracle Bombita, 7 years old, at si Alex Talion, na 20 years old. Hi! Hello po. Hello Thank you po. po for having us today. Yeah. Thank you for being here. At kasama rin po natin ang president ng PAVIC o Parent Advocates for Visually Impaired Children, si Sir Roden Torres. Good morning po. At ang mountaineering guide at outdoor educator nilang, si Sir Daryl Comagon. Good morning, good morning. Good morning! Good Welcome morning po. po. Thanks for being in kada umaga. Nafe-feel ko yung excitement mo, Miracle. Bakit ka Opo. excited? Po, Why are you excited? excited? Oo. Wala lang po. Para siyang kinikilig. Pero I'm sure ganyan din yung naging reaction ninyo nung nakaakyat kayo ng Mount Pulag. Miracle, anong na-feel mo nung sinabi sa'yo na sa tuktok ka na ng Mount Pulag, isa sa pinakamataas na bundok ng Pilipinas? Miracle? Miracle? Yes! Nanggigigil si Miracle. Si Alex, ikaw muna. Anong naramdaman mo? Nakita ko doon sa video, parang naiyak ka. Ay, opo. Kasi sobrang nakaka-overwhelm po yun. I felt overwhelmingly positive talaga. And hindi ko po expected na dadating yung moment na yun in my life. Oo. Opo. Ano yung pinakamasayang moment sa pag-akyat mo? Lahat po eh. Yung ano po, pinaka na-appreciate ko din yung bonding na na-form sa amin Yes. with our guides. Oo. And along the way po kasi, they used to describe yung mga itsura ng mountain, Oo. ano po yung mga trees, ganyan, kung ano yung nakikita doon. So, namomotivate po ako sa ganun. So parang, you just let your imagination put the picture together in your mind, di ba? Yes, opo. Kasi balita ko nga, napakaganda talaga sa Mount Pulag. Opo. Ikaw, Miracle, anong naramdaman mo? Gininaw ka ba? Hindi po. Di ka ba nahirapan? Ang mga... Umiyak po ako. Gawa na nga ako'y ayoko na po maglakad. Ako po. Napagod ka? Opo. Oo, pero dahil natapos mo yung climb, anong na-feel mo about sa sarili mo? Sa sarili ko po? Oo, kahit mahirap, natapos mo, di ba? Opo. Oo, di ba? Ang galing. Pero sir, paano po ninyo si nanay, si Miracle at saka si Alex going into the climb? Kasi ilang feet din po yun, ano? Yes, ang height ng Mount Pulag is 2,926 meters above sea level. So para magkaroon ng idea,
Ang Baguio City is 1,500 meters above sea level. So, kailangan nating ibigay sa kanila yung difference ng high altitude sa mga napuntahan nila. For example, nakaakyat sila ng hill na 200 meters times 10 ang taas ng Mount Pulag doon sa pinuntahan nila. So, nagkaroon sila ng idea ng kung ano yung haharapin nila. Ngayon, para makuha nila o makaya nila yon, kailangan nilang mag-training for that. And meron tayong mga kasamang guides katulad namin at may mga personal guides silang nakasama, 1:1 ratio, na trained sila para sa specific or the same mountain na pupuntahan nila. Kasi ano po ba ang, what is the climb like? Medyo rough po ba yung terrain? Meron po ba tayo masasabing mga dangerous parts na may mga bangin po ba na maaring mahulog sila? Meron. So, nagkaroon kami ng pre-climb meeting, kung tawagin, para magkaroon sila ng idea kung ano yung mga pupuntahan nila. Sa first 2 hours, meron tayong mga vegetation and flatlands. Okay, so expected na nila yon. Second part nung going to Mount Pulag is the mossy forest. So covered siya ng maraming trees and may mga challenging rocks and uneven surfaces na ina-explain namin beforehand para malaman nila and expect nila na ganun ang terrain. And after ng forest, meron silang haharapin na open exposed area. So, dun yung malamig na area. Puro grass na lang. Bamboo grass. And then, tutulungan namin silang magdagdag ng layer para mas maging makaya nila yung lamig kasi doon na malamig eh. So, bawat step, bawat part, or bawat landmark, ina-explain namin sa kanila para pag dumating sa area na yon, alam na nila kung ano yung expect. Handang-handa. Yes. Kasi ang ayaw mo talaga yung magkagulatan, di ba? So they know exactly what to expect. Saan ka nahirapan, Miracle? What? Saan ka nahirapan dun sa climb? Did you have a hard time at any point during the climb to Mount Pulag? Or no? Kain ka yata ng kain eh. Nag-i-eat ka ba habang umaakyat? Hindi po, nakanta po. Oh! I will sing! You would sing. Yes. Pagka mahirap na yung ginagawa mo, pagod na pagod ka na, you start singing. Ganun ba yon? Yes, can't help falling in love with you. Ay, paano ba yun? Paano yun? Song na yun? Paano yun? Yung walang tugtog. Ay, walang tugtog. Kuya Chris, bawal. Acapella daw to. Sige daw. Paano yung can't help falling in love with you? Nakanta ko na yun, tapos may Valentine. Ayun. O, mamaya, pag na-remember mo, bigla ka na lang kumanta, ha? Kasi gusto ko marinig, eh. Opo. Oo. Si Alex naman, Alex, what was the most difficult? Ano yung pinakamahirap sa'yo dun sa akyat ninyo sa Mount Pulag? The most difficult part po for me was yung that trail itself. Kasi po, since major hike po yun, yung assault at saka narrow din po yung daan. Yung daan. Opo. And mahabang lakaran talaga. Yung parang feeling mo nasa kawalan ka ganun. Opo, walang katapusan na walk. Ganun. Oo, kasi wala namang hawakan dun, di ba, Opo. Sir Daryl? Tapos, ganong katagal yung climb, Alex? Natatandaan mo ba? Pebrero lang yun, di ba, nung umakyat kayo? Opo, I think it's been a month actually. Oo. But how long was the climb? We started po, if I'm not mistaken, mga 1 a.m. 1 Around 1 a.m. a.m. Okay. And then, kami po, we reached the summit ng 8 na po yata yun. Anong oras? 8 a.m. 8 a.m. Ito yung Yeah. mic. Ito yung mic. Parang ganun. Ito yung mic Miracle. Yan. Ito yung top. Oo. Tapos pwede ka na mag-sing. Opo. 8 a.m. ang dating nila doon. Kaya nakakapagod talaga. Walang rest period, Sir Daryl. So, ang Mount Pulag is known for its beautiful sunrise. Okay. Kaya 1 a.m. ang kami nag-start. Oo. So, para makita ng mga buong team or ma-witness ang sunrise ng Mount Pulag. So, dahil
binigyan namin sila ng longer time because of course, we're different na group. Ang expected namin at least 6 o'clock, makakating sila sa summit. But of course, meron kaming challenges along the way, Such as? such as kailangan nila ng more rest Oo. and also napapagod yung ibang actually parents and kids parehas napagod kahit na well prepared sila. And yes, may mga gusto magpahinga ng mas longer. Oo. So Alex, usually umakit sila ng Mount Pulag para makita yung sea of clouds na tinatawag dun sa tuktok. Pero sa'yo, ano yung pinaka-rewarding dun sa akyat na ginawa ninyo? Rewarding po for me yung I just love the view itself. Kahit na hindi ko po siya physically nakikita, pero na-appreciate ko po yung ganda ng nature. Like, kasi po along the way, dinidescribe nila yung itsura, yung sun, ganyan. Yung mga trees, yung bamboo, dwarf bamboo, ganon. And pinapatouch din po nila sa amin. Ayun. Opo. So, naging... Opo, so it was like experiencing the world beyond sight, parang ganon. Yes, it was worth the 7 hours of climbing. Yes. And the early morning wake-up call. Di ba? Sir Roden, ito po ba ay talagang ginagawa ninyo as a group? Yes po. Sa PABIC po, actually yung PABIC is an organization, group of parents na may mga anak na visually impaired. It's founded way back 1999. So, yung PABIC po kasi, may mga activities na ginagawa which yung training and workshop for the parents. And actually, isa to sa mga activities namin to introduce sports, different kind of activities like outdoor activities. So isa na tong hiking sa mga bago naming introduce sa mga visually impaired yan. Yes. Bakit po importante yung mountain climbing, hiking, para po sa ating mga visually impaired na mga kada? Kasi sa amin, before, kumbaga ang mga visually impaired, parang limited lang yung mga choices nila. So one of our vision is kumbaga equal opportunities para sa kanila. Kung ano man yung mga abled, no, na kumbaga mga activities na nagagawa nila, as much as possible, gusto rin naming maranasan ng mga anak namin. Like nung daughter ko na first blind sa Mount Apo. So siya yung unang kumbaga gumawa nung and kumbaga sila na yung mga next batches na kung nagawa nung anak ko, kaya rin nilang gawin. And Tama. para hindi sila malimit kung ano yung mga kaya nilang mga kayang gawin sa ano nila sa buhay nila, no? Tama. Kasi with the proper guidance din po, talagang there's no limits to what any of us can do, hindi po ba? Ano po ang next activity natin? Actually, we're trying to plan na po yung next hike nila which yung pag dito yung Mount Kinabalu in Malaysia. Yes, and yearly naman kasi of course sila nakapag-train na, nakapag-major na, but we see to it na yung mga other children's with visual impairment, other disabilities, is ma-experience din nila. Kaya sa PABIC, meron kaming tinatawag na family hiking adventure. It's an yearly na ginagawa na para yung mga mas nakakababata. Sila naman, opo. Sila maka-experience, ma-introduce namin. Mga basic mountains lang naman yung ipinaga. And even the parents, the siblings, isinasama namin para maging bonding nila ng Tama. buong pamilya. And of Diba? course, lahat possible to with the help ng mga aming partners like yung Perkins School for the Blind. Lahat ng bagay na ito nagagawa namin para sa kanila. Tama. Kaya sir, imbitahan mo po ang ating mga kada na i-check out po ang PAVIC, lalo na po kung meron po silang mga loved ones na visually impaired para naman, 'di ba, maranasan din nila yung mga nararanasan na katulad ni Miracle tsaka ni Alex. Sasama ba kayo sa next hiking ulit? Miracle, ikaw? Sama ka? Sa Malaysia na lang din po. Wow! At ikaw, Alex? Opo, actually. Fight?
Opo. Di ba? Talaga namang nakaka-inspire, no, Sir Roden, na parang kung kaya ni Alex, kaya ni Miracle na 7 years old lang. Di ba? Kaya po ng lahat. Kaya saan po ba makukontakt ang PAVIC, sir? Actually, they can visit po yung FB page po ni Public Philippines, and kung may kilala po kayo mga parents na may mga anak po na visually impaired or other disabilities, you can check our FB page and you can reach us and join Public Philippines para yung mga activities namin makasama po sila. Tama. Maraming salamat po for coming over and telling us about this fantastic, inspiring, amazing experience. Alex, Miracle, may utang ka sa Miracle na song number, ha? Sir... Sir Roden, marami pong salamat. Maraming salamat din At po. Sir Daryl, kayo pa rin po ba ang kasama nila? Yes! Thank you very, very much po. Thanks, guys! Thank you po. Thank you po. Bye, Miracle. Chill na chill si Miracle dito eh. Parang, dito ka na lang, Miracle. Sige po. Mga kada, ang kwento po ni Miracle at Alex ay hindi lang po para sa kanilang sarili, kundi para sa bawat taong minsang nagduda sa kanilang kakayahan at para rin sa mga patuloy na nangangarap sa kabila ng limitasyon. Minsan, ang kailangan lang, bukod sa mag-laugh out loud, di ba, Miracle, ay lakas ng Opo. loob. Di ba? Lakas ng loob, Opo. positive attitude katulad ni Miracle at pusong hindi sumusuko para mas winner tayo sa life. Opo. Tama! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.